Awakening the Purple Thunder at the Beginning, Season 2. Napasigaw sa sakit silang Chong sa nag-aalab na galit. Hindi niya matanggap kung paanong ang sitwasyon ay bumaliktad ng napakabilis. Hindi rin niya maintindihan kung bakit kumilos ang Public Security Bureau sa isang paraang ganap na sumire sa lahat ng kanyang plano sa pagtakas. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa matinding puot habang mariin siyang nakatitig kay Chu Jingming. Ngunit sa kabila ng nagngangalit na galit na iyon, nanatiling malamig na parang yelo ang ekspresyon ni Chu Jingming. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Isang makinang naglobo ng kidlat ang unti-unting namuo sa gitna ng kanyang palad, kumikislap ng marahas at nakamamatay na enerhiya. Halatang isang nakapipinsalang atake ang kanyang binubuo. Nang makita ito nilang Chong, agad na namutla ang kanyang mukha sa takot. Paatras siyang humakbang at sumigaw, nagtatanong kung ano ang kanyang balak gawin. Ngunit hindi sumagot si Chu Jingming. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang kanyang braso pasulong. Ang globo ng kidlat ay bumulusok sa hangin na parang isang kidlat mula sa langit at direktang tumama sa dibdib nilang Chong. Napakabilis ng atake, kahit isang level 4 na esper ay walang pagkakataong makasigaw man lamang. Marahas na kumaybot ang kanyang katawan bago tuluyang bumagsak sa lupa, ganap na nilamon ng nakapanghihilakbot na puwersa ng kuryente. Sa isang iglap, nagtapos ang labanan. Hindi pa agad binawi ni Chu Jingming ang kanyang kakayahan. Habang ang lahat sa paligid ay nakatayo sa matinding pagkabigla, agad niyang pinalawak ang kanyang kapangyarihan at nilikha ang Lightning Prison, isang hadlang ng kumikislap na kuryente na kumulong sa buong lugar, ikinulong ang lahat ng naroroon. Sumabog ang kaguluhan. Nagsimulang sumigaw ang mga sibilyan, nagmamakaawa na palayain sila. Wala silang ideya kung ano ang tunay na nangyayari, kung bakit bigla na lamang inaaresto ang mga tagasunod ng Destiny Church, at kung bakit pati sila ay pinipigilan. Mariin nilang iginiit na wala silang kaugnayan sa kulto. Sa sandaling iyon, lumitaw mula sa lahat ng direksyon ang mga ahente ng Security Enforcement Division. Mabilis nilang isinara ang buong lugar, pinipigilan ang sinuman na tumakas habang sinisimulan ang masusing investigasyon. May matitigas na ekspresyon sa kanilang mga mukha nang ideklara ng Special Operations Team ang lockdown order. Walang sino man ang papayagang umalis hanggang sa ganap na mapatunayan ang pagkakakilanlan ng bawat individual. Ito ay upang matiyak na walang miyembro ng Destiny Church ang makakatakas sa lambat ng batas. Sino man ang susubok umalis ng walang pahintulot ay ituturing bilang isang cultist. Hindi sasakta ng pulisya ang mga sumusunod sa batas na mamamayan, ngunit hindi rin nila hahayaang makatakas ang kahit isang kriminal. Agad na natahimik ang karamihan sa bigat ng deklarasyong iyon. Ang mabilis na yabag ng mga paa ay umalangaw sa aspalto, lumilikha ng isang kapaligirang puno ng tensyon at presyon. Dumating ang team ni Saiju. Nagmadali silang pumasok sa lugar upang suportahan si Chu Jingming sa operasyon laban kay Lang Chong. Ngunit nang makita ni Saiju na kontrolado na ang buong paligid at wala ng bakas ng nagpapatuloy na labanan, unti-unting gumapang ang kaba sa kanyang dibdib. Parang natapos ang lahat ng masyadong mabilis. Tahimik niyang sinisi ang sarili sa pagdating ng huli, natatakot na baka nabigo ang misyon. Sa gilid, galit na sumumpa si Jongtung. "Shit, sobrang pinaghirapan natin ito. Akala namin mahuhuli natin siya ng buhay at masusundan ang bakas patungo sa pangunahing base ng Destiny Church. Sino ang mag-aakalang mauuwi ito sa ganito?" Mabilis na lumapit si Saiju sa isang ahente at humingi ng update. Tinanong niya kung silang Chong ba ay nahuli o nakatakas. Tahimik. Ngunit malinaw na iniulat ng ahente na ligtas na ang buong lugar at ang pangunahing target ay napatumba na. Nagulat si Saiju. Gayunpaman, may kakaibang pakiramdam pa rin sa kanyang dibdib. Sinuri niya ang paligid at napansin niyang wala ni isa sa kanyang mga tauhan ang nagpapakita ng senyales ng matinding pakikipaglaban. Nang itanong niya kung paano ito nangyari, bahagyang namahiya ang ahente bago ipinaliwanag na si Chu Jingming ang lumutas sa lahat, bago pa man sila nakakilos. Nabigla ang buong grupo. Isang level 4 na powerhouse, pinabagsak sa isang atake lamang. Nagmadaling lumapit si Saiju sa mismong pinangyarihan. Ang tanawin ay nakakakilabot. Ang katawan ng bodyguard ay ganap na nasunog ng kidlat, isang madilim na patunay ng mapanirang kapangyarihan na pinakawalan ni Chu Jingming.
Tahimik na pinagmasdan ni Saiju ang bangkay. Isang halo ng pagkamangha at paggalang ang umusbong sa kanyang puso. Napagtanto niyang labis niyang minamaliit ang binatang may S-rank na kakayahan. Akala niya ay kaya lamang ni Chu Jingming na ay delay ang kalaban, o sa pinakamaganda ay talunin ito. Ngunit ang pumatay at ang tumalo ay dalawang magkaibang bagay. At si Chu Jingming, ay pinatay ang isang level 4 esper sa isang iglap. Isang bagay na kahit siya mismo ay mahihirapang magawa. Sa sandaling iyon, humakbang si Chu Jingming pasulong. Formal niyang binigyan ng saludo si Saiju. Agad itong gumanti, ngunit sa isang tonong puno na ngayon ng respeto. Chu Jingming, salamat sa iyong natatanging suporta. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay nabigo ang misyon namin. Pagkatapos ng operasyong ito, ililibre kita sa isang maayos na piging. Bahagyang tumango si Chu Jingming, ang kanyang tingin ay nananatiling nakatuon sa bihag na nakagapos sa mga tanikala. Maaari nating pag-usapan ang inuman sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, oras na para sa interogasyon. Kailangan nating malaman kung nasaan ang kanilang pugad. Sa ilalim ng matinding presyon ng pagtatanong at ng nakapangangilabot na presensya ni Chu Jingming, agad nang gumuho ang kalooban ng bilanggo. Nanginginig siyang umamin ng lahat. Ibinunyag niya ang isang lihim na sangay ng Destiny Church na nakatago sa labas ng Jining City. Tinatayang may mahigit 200 cultists roon. Kabilang dito ang ilang level 3 espers, isang level 4 na kilala bilang Divine Blood Envoy, at ang natitira ay mga level 1 at level 2. Nang marinig ni Chu Jingming ang titulong iyon, bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi sa isang makahulugang ngiti. Para sa kanya, ang bawat envoy ay katumbas ng napakalaking puntos ng karanasan para sa patuloy na paglakas ng kanyang kapangyarihan. Bagamat nag-alala si Saiju sa dami ng kalaban at nagmungkahi na tumawag ng reinforcements, mariing tinanggihan ito ni Chu Jingming. Buong tiwala siyang kaya niyang linisin ang lahat ng mag-isa. Hindi nagtagal, umalis ang buong team at tumulak papasok sa siksik na kagubatan. Ang pagkaluskos ng tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila babala ng paparating na bagyo. Isang bagyong handang limunin ang pugad ng Destiny Church. Habang papalapit sila sa kahinahinalang lugar, agad na ginamit ni Sonya ang kanyang psychic ability. Ibinahagi niya ang kanyang paningin sa buong grupo, nagbibigay sa kanila ng kakayahang makita ang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sa likod ng maraming patong ng ilusyon at enerhiya, napagtanto ni Chu Jingming kung gaano kahalaga ang mga mental type user sa mga ganitong misyon. Nagpasya siyang pagbalik sa paaralan, agad siyang bibisita sa library. Umaasa siyang tutulungan siya ng system na makakuha ng katulad na kakayahan. Lubos na nagtuon si Chu Jingming. Sa pamamagitan ng ibinahaging paningin, nakita niya ang kakaibang daloy ng enerhiya na umiikot sa harapan, unti-unting naghahayag ng tunay na anyo ng pugad na kanilang sasalakayin. Unti-unting nagbunyag ang enerhiya ng isang lihim na pasukan na nakatago ng may napakahusay na katumpakan. Sa likod ng ilusyon ay nakatayo ang isang napakalaking makapal na metal na pintuan, mahigpit na nakabaon sa pader ng bato at natatakpan ng misteryosong arcane patterns. Ito ang tunay na gateway patungo sa madilim na underground layer ng Destiny Church. Nag-alinlangang tinanong ni Saiju si Jongtung kung may kakayahan ba siyang sirain ang pintuan. Mapait na umamin si Jongtung na lampas ito sa kanyang lakas. Sa sandaling iyon, tahimik na humakbang pasulong si Chu Jingming. Ang bawat galaw niya ay panang tiwala. Ako na ang bahala. Habang sinasabi iyon, kinuha niya ang isang level 3 pill, isang napakahalagang elixir na kayang magpanumbalik ng enerhiya sa isang iglap. Tumingin si Saiju sa kanya na may halong pag-asa at kaba. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang ang elite team na ipinagmamalaki niya ay tila napakaliit sa tabi ng isang S-rank esper. Nang magkabisa ang pill, agad na bumalot sa katawan ni Chu Jingming ang makinang nagintong kidlat. Ang pressure ay lumakas ng gusto, parang tumigas ang hangin sa paligid. Walang pag-aatubili, tinipon niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang braso. At pinakawala ng Thunder God Finger. Sumabog ang kidlat na mas marahas kaysa dati. Sa isang iglap, para siyang naging Diyos ng kulog sa kailaliman ng kagubatan. Isang nakabibinging pagsabog ang gumulong sa buong lugar. Isang dambuhalang alon ng kidlat ang dumiretso sa metal na pintuan, nagpasiklab ng nakakasilaw na liwanag na lumamon sa lahat sa paligid.
Ang puwersa nito ay lampas sa imahinasyon ng sinuman. Ang pintuang sinasabing hindi masisira, na nakayanan ng hindi mabilang na fur-type abilities, ay nadurog na parang salamin. Ang mga tipak ng metal ay nagliparan sa lahat ng direksyon, natunaw at nabaluktot sa matinding init at pressure ng atake ni Chu Jingming. Sa likod ng matatandang puno, napilitan sina Saiju at Jongtong na samilong. Sinasangga ang kanilang sarili habang nakatitig sa eksenang halos hindi nila mapaniwalaan. Umalangaw-ngaw ang buong kagubatan na para bang tinamaan ng lindol. Diyos ko, hindi ako nananaginip. Hindi matanggap ni Jongtong na ito ang tunay na kapangyarihan ng isang level 3 esper. Ang panunood sa halwang metal gate na sumabog na parang papel ay tuluyang winasak ang kanyang pagkaunawa. Dahan-daang huminga si Chu Jingming ng malalim, tila nasisiyahan. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang Annihilation Finger sa ganitong antas ng walang pagpipigil. Ang malayang agos ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay pumuno sa kanya ng kasiyahan. Walang pag-aatubili, isinabot niya ang sibat sa kanyang balikat at dumiretso sa loob ng wasak na pasukan. Inutusan niya ang virtual assistant na si Eva na i-activate ang combat tracking mode, handa itong tukuyin at i-target ang sinumang kaaway. Ang anyo ni Chu Jingming ay bumulusok pasulong na parang itim na kidlat sa loob ng usok at alikabok. Kasunod niya, lumulutang ang orb ni Eva na nagtatala ng bawat sandali ng pagsalakay. Agad namang kumilos ang Special Operations Team. Si Saiju, nasa kanyang beast transformation state, ay nagpakawala ng isang mabangis na ungol at iniwan ang 10 tauhan upang bantayan ang labasan, habang ang iba ay sumunod sa kanya sa loob upang suportahan si Chu Jingming. Sa loob ng yungib, sumabog ang kaguluhan sa sandaling bumagsak ang gate. Isang Destiny Church Bishop ang pilit pinapakalma ang nagkakagulong cultists. Sumisigaw siya tungkol sa immortalidad ng Celestial Angel, hinihikayat silang kunin ang kanilang mga armas at lumaban, pinapaliyab ang kanilang panatikom. Debosyon. Ipinagsisigawan niya na ang Security Enforcement Division ay isang grupo lamang ng mahihinang aso, walang sinuman sa itaas ng Level 3, habang sila ay pinuprotektahan ng mararangal na Level 4 Divine Blood Envoys. Unti-unting bumalik ang bangis sa mga mata ng cultists. Sabay-sabay nilang isinigaw ang kanilang madidilim na slogan, pinupuno ang Grand Hall ng nakasusulasok na aura ng kamatayan. Handa silang ayelay ang lahat para sa Destiny Church. Ngunit ang kanilang ilusyon ay agad na winasak. Isang guhit ng makinang na gintong kidlat ang bumagsak mula sa itaas. Sa isang iglap, ilang cultists ang pinabagsak. Nagyelo ang buong hall sa pagkabigla. Sumunod ang mga hiyawan. Dahan-daang bumaba si Chu Jingming, para parusahan. Kumikislap pa rin ang mga kidlat sa sibat sa kanyang kamay. Kalma siyang humingi ng paumanhin sa paggambala sa kanilang ritual. Pagkatapos ay malamig na nagtanong kung nasaan ang mga Divine Blood Envoys. Nagngit-ngit ang mga cultists. Tinawag siyang isang aso ng Security Bureau, isang hamak na Level 3 na walang karapatang maging mayabang. May sumigaw na kung sabay-sabay silang aatake, tiyak na mapapatay nila siya. At agad silang sumugod. Sumabog ang mga abilities, nagtulong-tulong upang lamunin siya. Ngumiti lamang si Chu Jingming. Tahimik niyang binigkas ang hatol. Hindi ninyo talaga alam ang inyong mga limitasyon. Sa isang salita, boom! Sumabog ang mga arko ng kidlat sa isang malawak na alon na parang pamaypay. Nabiyak ang batong sahig ng Grand Hall. Isa-isang bumagsak ang mga cultists na parang mga manikang pinutol ang tali, nanginginig ang katawan habang tinutupok ng natitirang kuryente. Ang dapat sanay isang ambush ay naging isang ganap na massacre. Ang agwat ng lakas ay hindi masukat. Isang natirang cultist ang umatras ng nanginginig. Bumigay ang kanyang mga binti. Tigsak ang noo sa sahig, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Lahat ng kanyang panatikong paniniwala ay nabura sa harap ng kamatayan. Malamig siyang tiningnan ni Chu Jingming. Kung gayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang inyong mga Divine Blood Envoys? Sa takot, agad umamin ang cultist. Nasa blood pool sila, sa pinakamalalim na bahagi ng talampas. Inakala niyang iligtas siya ng impormasyong iyon. Ngunit nagkamali siya. Blood pool, naiintindihan ko. Sa sandaling iyon, sumiklab ang kidlat sa palad ni Chu Jingming. Isang mabagsik na kidlat ang tumusok sa ulo ng cultist, patay sa isang iglap.
Para kay Chu Jingming, walang awa ang inilaan sa mga nagtaksil sa sangkatauhan. Nang makita iyon ng natitirang cultists, yumanig ang kanilang mga katawan sa takot. May sumigaw, galit at nanginginig, nagtatanong kung bakit pinatay pa rin niya kahit sumuko na. Ang sagot ni Chu Jingming ay isang mahinang ngiti. Patuloy na kumikislap ang kidlat sa kanyang mga daliri, parang hatol na naghihintay bumagsak. Kailan ko sinabi, na ang pagsuko ay magliligtas sa inyong buhay? Sa pagsisimula ng kwento sa mga believers ng Heaven Mandate Sect na takot at sinasabi na wag mo kaming patayin pakiusap, ang among mga kasalan ay hindi kamatayan ang katumbas at tugon ng isa pakiusap mga inosenti kami pinilit lang kami sumali dito sa Heaven Mandate Sect. Itinaas ni Xu Jingming ang kanyang kamay at inutusan ni Xu Jingming si Eva na i-scan ang mga tao sa harapan at malaman ang mga impormasyon ng bawat isa. Makikita naman natin na si Eva ay sinisimulan na mag-scan. Tumingin ng malamig si Xu Jingming sa kanila at winikang mga inosenti ba? Sige, tignan natin kung talagang mga inosenti ba talaga kayo. Mararamdaman natin sa sinabi ni Xu Jingming na wala talagang balak na buhayin ang mga members ng sekta. At si Eva ay isa-isang sinabi na ang mga pangalan ng mga tao sa harapan. Zhou Ping, isang wanted fugitive, tier 2 low rank, may pinatay na inosenteng mag-ina sa Anhuo City. Lia Yang, wanted fugitive tier 2 mid rank, may binintang makakaadik at nakakamatay na prutas sa malaking party ng Z Province. Wang Hai, wanted fugitive. Nang narinig nila ang mga pinatwasabi ni Eva sa harapan nila, sobramang natakot sila at hindi maitsuraan ang pagmumukha nila dahil alam na nila ang mangyayari sa kanilang mga buhay. Matapos yun, makikita natin na si Xu Jingming ay naghahanda na ng isang malakas na atake. Ang mga mata niya ay umaapaw, ang ginitawang kuryente sa kanyang mata. At sa isang iglap ay nagsipagliparan na lamang ang mga kalaban sa eri na nababalot ng ginitawang kuryente at makikita natin sa ibaba si Xu Jingming na parang nothing happened lang sa kanya ang mga kalaban. At sinabi na mas maganda na mamatay na lang kayong lahat. Dumating sina Kaiju at Zhang Tong naguloti sa kanilang nasaksihan. Ang nagbabagang katawan ng kalaban at mainit na hangin ang sumalubong sa kanila. At napawikan na lang si Kaiju nang ito ba talaga ang isang ability ng S-rank. Na kanyang one hit ang mga kalaban sa isang galaw. Makikita na mukha niya ang takot nang masilayan ang one hit ni Xu Jingming na ginawa. Dagdag pa ni Zhang Tong na kahit ang aking apoy ay kinakailangan ko muna umabot sa tier 5 bago ko matupok ng tuluyan ang isang kalaban hanggang maging abo, pero siya one hit lang. Nagtatakang tingin ni Zhang Tong. Lumigon si Xu Jingming sa likuran at nakita niya sila Kaiju at napaika na ang mga bishop at ang God's Blood Envoys ay nasa isang lugar na tinatawag nila ng Blood Pool. Alam mo ba walang lugar iyon, Kaiju? Tanong ni Xu Jingming ng kalmado. Sagot naman ni Kaiju na narinig ko na ang lugar na yan kay Leng Chang, na sabi niya na dito daw sa lugar na yun ginawa ang mga ritual ng mga God Blood Envoys. At lumipat ang eksena, makikita natin ang isang tao na nasa loob ng isang malaking drum ng salamin na may tubig na bamyugula. Makikita natin na sina Xu Jingming at ang iba pa ay lumalakad sa isang laboratory facility. Ang hangin sa facility ay parang may pinahihiwatig na may darating na malakas na kalaban. Sa gitna ng facility may isang drum ng capsule at papalapit sila Xu Jingming dito. Hinawakan ni Xu Jingming ang capsule at napasabi ng buset na Heaven Mandate Sect, gumagawa sila ng hindi makataong research sa mga tao at hayop. Hindi ko sila mapapatawad sa mga ginawa nila, uubusin ko silang lahat. Patuloy din nakatingin si Xu Jingming sa capsule at si Kaiju ay napaika ng Xu Jingming. Mukhang nakita na natin ang blood pool, at habang nagsisalita si Kaiju ay may biglang dumating galing sa likod nila. Zhao Wuhao galing sa Tiger Society. Nagtatakang winika ni Kaiju. Makikita natin mga lods ang mga kalaban at nasa entrance at napakarami nila. Winika ni Zhao Wuhao na Captain Kai, hindi ko gusto na makalaban o kalabanan kangutan, ikaw mismo ang humanap ng dahilan upang maglaban tayo at dito ka na rin. Mamatay kayong lahat, sabay turo sa kanyang mga kasamahan na sumugod na. Napangiti si Xu Jingming nang narinig lahat ng sinabi ni Zhao Wuhao. Napawika si Xu Jingming nang ang pinakamalakas lang sa inyo ay tier 3. Sabay tanong ng andito na ang mga God's Blood Envoys. Nagalit si Zhao Wuhao sa narinig at napaikom ang mga kamay niya sa galit at winikang ang lapastangan, sino ka para insultuhin ako ng ganyan? Gusto mo bang makalaban ang Lord Divine Envoy, hamayabang na bata?
At nag-charge na nga ng isang atake si Zhao Wuhao kay Xu Jingming, ngunit sa isang iglap ay parang nothing happened lang na pinakawalan ni Xu Jingming ang Golden Lightning Sphere at tumabos ito sa katawan ni Zhao Wuhao. Butas talaga, parang hangin lang na dumaan si Xu Jingming sa isang parang papel na kalaban na tulad ni Zhao Wuhao. Hindi naka-react si Zhao Wuhao sa bills ng pangyayari, pabagsak na lamang si Zhao Wuhao sa ginawang atake ni Xu Jingming. Sa kanya makikita natin na nasa likod na lamang si Xu Jingming at sinabing masyadong confident sa sarili. Akala ko naman na may bitaw ka boy, ngunit wala naman pala, bading. Wala ka namang bitaw man. Wala nga. Binitawan ako eh. Gago. Nakatayo si Xu Jingming sa harapan ng mga members ng Heaven Mandate Sect. Hawak ang kanyang sibat na may nag-umapa naman na paikot sa kanyang katawan at sibat. Habang nangyayari ito ay napasigaw na lamang sila ng si Bishop Zhao Wuhao ay patay na. Sino ka ba talaga? Kung gusto mo sumali sa among sekta ay pwede at ilalagay ka namin agad sa Red Roban Archbishop position para sa'yo galing sa aming Lord Divine Envoy. Habang nagsisalita ang mga members ng Heaven Mandate Sect members ay kitang-kita naman natin na si Zhao Wuhao ay nakabagsak na sa sahig na wala na talagang buhay, bading kasi eh. Hindi ako, tapos mahulog ako, makul ako sa'yo. Na, bading ka! Mahulog ka na, kabading ka na atake yan! Biglang lumabas ang Golden Lightning kay Xu Jingming at winikang pasensya na mga lords, ayaw ko sa mga bading at wala akong interest sa pagsali sa Heaven Mandate Sect. Kitang-kita sa mga mata ni Xu Jingming ang nag-umapa na galit sa sekta at dagdag pa niya na masyadong makina ata ang inyong mga tainga, lalo na ang inyong intelligence system. Hindi nyo ba alam na ako ang umubos sa bading na katulad nyo at pumatay sa inyong Holy Son gamit ang aking sariling mga kamay? At sinimulan na nga ni Xu Jingming ang pag-ubos ng mga members ng Heaven Mandate Sect ang Golden Lightning Sphere at umaapaw talaga sa matinding mana. Malakas himo hashig ng Jujutsu Kaisen. Napasigaw na lamang ang mga members ng sekta nang siya pala ang S-rank na galing sa Magic City Ability University. Siya si Xu Jingming. Takbo na kung gusto nyo mabuhay pa, pero bago yun mangyari na makaalis sila sa kamay ni Xu Jingming ay unang umaalis ang mga buhay nila sa kamay ni Xu Jingming. Malamig at walang imusayon na pinagpapatay ni Xu Jingming ang Heaven Mandate Sect members. Itinaas ni Xu Jingming ang kanyang kamay at nag-unleash ng Golden Lightning Power towards sa mga kalaban, towards on enemies mga lords. At biglang pinigilan siya ni Kaiju. Xu Jingming, wag ming patayin silang lahat, magtira ka ng iilan upang may makuha tayong impormasyon sa interogasyon. At isa pa, mga student din sila ng Magic City University. Tumingin lang si Xu Jingming at napawikang talaga ba? Itinigil na ni Xu Jingming ang pag-unleash ng powerful Golden Lightning, sabay tumalikod na at sinabi kay Kaiju na Joe na magkalap ng impormasyon dyan sa natitirang members ng sekta at susunod pupunta na tayo sa susunod na room na kung saan ang blood pool matatagpuan. Habang papaalis na si Xu Jingming ay may napansin siya sa bangkay ni Zhao Wuhao na isang identity bypass card at kinuha ito ni Xu Jingming. Tumayo si Xu Jingming at ginamit ang identity bypass card at rumagasa ang malakas na hangin sa pagbukas ng pintuan, sabay sabi ng system sa pintuan papasok Tatango sa blood pool ay welcome Bishop Zhao. Pumasok si Xu Jingming sa pintuan, hinakbang ang kanyang isang para, kasabay niyang pumasok din sina Kaiju. Napawika si Zhangtong ng napakalakas ng amoy ng sariwang dugo dito, hindi ba Kaiju? Tugon naman ni Kaiju na oo, pero bakit kahit isa ay wala dito? Hindi kaya tumakbo na ang God's Blood Envoys members? Si Xu Jingming naman ay makikita natin focus sa goal habang naglalakad mga lords. Parang ganyan din lakad nyo ba mga lords pag late na kayo sa first subject nyo ng alas 7:30 mga lords? Comment nyo lang sa ibaba mga lords. Kidding aside mga lords, balik tayo sa kwento. Makikita natin sina Kaiju at Xu Jingming papalapit sa sabaw ng dugo dinuguan yarn. Ay mga lords, sa lawa ng dugo, parang dito ata lords ginagawa ang bath tulad ng ginawa ni Sukuna kay Megumi para maging mas future ang kasamaan ng isang tao mga lords. Makikita natin na si Xu Jingming ay umiipon ng isang Golden Lightning Sphere na papakawalan niya towards sa bath ng dugo. Iniisip ni Xu Jingming na meho kakaiba itong makikita ko, pero sisirain ko na muna itong bath na ito. At ito na nga mga lords, binitawan na ni Xu Jingming ang napakalakas na lightning sphere tugo sa bathroom. Sapol na nga ang bath, talsak ang dugo sa ginawang atake ni Xu Jingming at parang nothing happened lang ang ginawang atake ni Xu Jingming sa bath. Tila kiniliti lang ito, umusok lang
Tapos yun na nga nag-charge ulit si Xu Jingming ng isa pang lightning sphere sandamakmak na golden lightning sphere ang ginbitawan ni Xu Jingming sa bath talagang pumuputok lang ang atake ni Xu Jingming sa bath. Sa kabilang banda naman sina Kaiju at Zhang Tong ay napawikang napalakas naman ang mga ginagawang atake ni Xu Jingming kahit ako hindi ko magagawa yan. At biglang may lumabas sa loob ng bath na baka beast form na at sinabi na tumigil ka na sa ginagawa mo bata. At biglang lumabas ang apat na naka-beast form mula sa bath tumalin sa harapan ni Xu Jingming may mga dalang weapons mukhang malalakas naman ang mga kalaban na ito. Napawika naman si Xu Jingming nang at talagang dun kayo tumago nakakatawa naman, at 3 tier 4 na low rank 1 tier 4 na mid rank yan na yun. Nakatayo lamang si Xu Jingming nang sinabi ito, Captain Kaiju ako nang bahala tabi niyo ako na dyan lang kayo I can handle it, naks angas naman mga lods. Habang nakatayo si Xu Jingming at nag-iipon ng mana sa kanyang kanang kamay na hawak-hawak ang sibat itinuro ng beast si Xu Jingming at sinabihan siya ng beast ng napakayabang na tao, talagang minamaliit mo kami ng ganyan. Sumagot naman si Xu Jingming nang naririnig mo ba ang iyong sinasabi parang asahal hayop ka na iwinaksi mo na ba ang iyong pagiging tao ha sumagot ka. Mayabang na ipinagmalaki nila kay Xu Jingming na sila ang divine envoy na pinili ng Lord Heavenly God. Sa madali ng sabi hindi na kami tulad mo isang taong mahina na ikumpara sayo. Sumugod na nga si Xu Jingming papunta sa kanila ng napaka-bills at sinabi magandang balita para sa akin yun gusto ko lang naman kumpirmahin ang kinaiba ng mga divine envoy kitang-kita ang excitement sa mukha ni Xu Jingming. At nung tumama ang sibat sa kalaban ngunit nasalag ito ng kanyang kalaban kitang-kita ang lakas ng atake ni Xu Jingming sa kalaban ang pagmumukha ng kalaban ay napakunot na lamang. Ngumiti ang kalaban ni Xu Jingming at sinabing isang S-rank ability user ha, mukhang nakakalimutan mo ata na 4 kaming kalaban mo. Kitang-kita naman natin mga lods ang iba pang kalaban ni Xu Jingming ay nakapalibyat na sa kanya at handa nang umatake sa kanya, sumigaw ang isang beast ng Xu Jingming mamatay ka na ng mapayapa at kukunin kong karangalan ang pagkitol ng iyong buhay lalo na at ikaw ay isang S-rank ability user. At biglang nagulat silang lahat nang tumama ang kanilang mga atake kay Xu Jingming nang parang wala. Lang doon natin makikita ang divine armor ni Xu Jingming na nag-activate ng kusa ang golden lightning power naman ay lumalabas na rin sa katawan ni Xu Jingming napawika na lamang ang kalaban ng paano iyon nangyari. Tumalsik ang mga kalaban sa isang malakas na golden lightning pressure na ginawa ni Xu Jingming sa mga kalaban talsak talaga palayo ang mga kalaban at nabitawan nila ang mga kanilang sandata. Makikita naman natin na natutuwa si Xu Jingming at sinabing masyadong mahina ang inyong mga atake ano ba ang inyong ginawa nagmamasahe ba kayo? Inikot-ikot ni Xu Jingming ang kanyang sibat habang umiikot ito ang golden lightning naman ay umaapaw sa bawat ikot nito. Gumawa ng iba't ibang galaw si Xu Jingming hanggang sa tuluyan niyang napatay ang kaban na tier 4 na mid-rank at biglang lumabas ang system window at nakasad dito na you killed 1 tier 4 na mid-rank God's Blood Envoys at bibigyan ka ng ganting palang 1,500. Patuloy sa paggalaw si Xu Jingming at lumabas na naman ang system window at nakasad dito you killed 1 tier 4 na low-rank God's Blood Envoys at bibigyan ka ng ganting palang 1,000 points. Sa bawat galaw na ginagawa ni Xu Jingming ay patuloy lumabas ang system window at nakasad dito you killed 1 tier 4 na low-rank God's Blood Envoys at bibigyan ka ng ganting palang 1,000 points at sa panghuling kalaban naman ay winakasan na ni Xu Jingming ang buhay nito at ang system window ay lumabas na naman at nakasad dito you killed 1 tier 4 na low-rank God's Blood Envoys at bibigyan ka ng ganting palang 1,000 points. Nakatayo si Xu Jingming hawak ang kanyang sibat na nag-umapa sa mana parent, napawika siya sa kanyang isipan nang napatay ko ang 4 na God's Blood Envoys at nakakuha ako ng 4,500 points at hindi ito masama kahit papano. Makikita natin ang mga bangkay ng mga beast sa sahig na nakabulagta na lumapit si Xu Jingming sa mga bangkay ng kalaban niya at may natagpuan siyang 2 cubic meter space ring, pills, exotic flowers at rare cash at napawika naman si Xu Jingming na not bad ha ang daming lots nila. Napasigaw na lamang si Kaiju at sinabing ang lakat. Oy! Na lamang si Xu Jingming sa kanila dagdag pa ni Zhang Tong na ang lahat talaga ng galing sa Magic City Ability University ay tunay na malalakas tulad mo Xu Jingming. Tumayo si Xu Jingming at winikang sakto lang naman hindi naman ganun kalakas masyado lang akong malakas para sa kalaban kaya parang nothing happened lang ang pagtalo ko sa mga kalaban. Sa harapan niya sinabi ni Kaiju na masyado ka naman humble panes sila sa you boy, pero sino naman meninila dun diba?
ang mission natin na pabagsakin ang Heaven Mandate Sect Branch ay matagumpay at complete na dahil sa iyo yun Xu Jingming at mamayang gabi ay magkakaroon ng pagdiriwang sa matagumpay nating misyon, aasahan ko ang iyong pagdalo sa gaganaping piging Xu Jingming. Paayang tumugon si Xu Jingming at sinabing kinakulugod kong pumunta sa piging kay Ju. Lumipat ang eksena kinabukasan makikita natin ang isang malaking building sa loob ng building ay ang mga student ay nag-uusap patungkol sa mga D-rank mission ay masyadong mahirap talaga muntik na akong mawala ng buhay, kaya ang aking ginawa ay kung hindi umuwi at I cancel ang mission, tugon pa ng lalaki ay masyado ka kasing mahina kaya ganun, ang aking D-rank mission ay nakomplete ko at nagkaroon ako ng 74 credits. Laki ng 74 credits sa tibay mo talaga. At biglang nagsipagtigilan sila sa pag-uusap nang makita nila si Xu Jingming na naglalakad papunta sa isang machine, pinag-uusapan nila si Xu Jingming nang sa tingin mo tapos kaya ni Xu Jingming ang C-rank mission. Tugon ng babae dati ka bang yulag ha, ang C-rank mission ay may 120 credits, sa tingin mo mag-aaksaya siya ng oras sa C-rank. Sa tingin mo mga A-rank mission ba tulad ni Zhang Yu na nakakomplete ng A-rank? Si Zhang Yu ay naka-breakthrough na sa tier 4 siya ang unang echelon combatant hindi tulad ni Xu Jingming na kasing lakas nun diba? Si Xu Jingming naman ay nilapit ang kanyang card sa machine at biglang nagsalita ang machine ng ikaw ang nangunguna sa rangkang ng glory. Nang narinig ito ni Xu Jingming ay napangiti ito at tumingin sa mga chismosang at chismosong student sa gilid. Gulati na gulat ang mga chismosang at chismosong student nang narinig nila na isang S-rank mission ang natapos ni Xu Jingming. At dito na natapos ang panel mga lods. Kung nagustuhan nyo ang recap na ito mga lods, can you like, comment, subscribe at i-share mo din para mas marami ang makanood ng ating video. Maraming salamat mga lods. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!